kung bakit bumisita si VP Sara kay Senator Marcoleta. Nako, sabi ng iba, Duterte Marcoleta sa 2028 nga ba? Marami ang excited. Baka ito yung ibibigay na good news ni VP Sara na talagang ipupush niya na tumakbong presidente at nililigawan ni VP Sara si Marcoleta para maging VP niya. Nako po. Sabi ng iba, baka iyan ang totoong rason kung bakit nakipagkita si VP Sara kay Senator Marcoleta. Ito yung mga asyomeros lang tayo. We're thinking, it's because we need a change in our government. At maraming mga tao nakikita na, tingnan nyo, di ba si VP Sara ang unang nagpasabog ng issue na ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng tao, Zaldigo at si Martin Romualdez? Hindi pa ba yun ang isang malaking pruweba na VP Sara is really responsible, is really doing her job at its own best, at talagang ayaw niya ng korupsyon? Binigyan na tayo ng pabala ni VP Sara pero ayaw pa rin na mga camping, na mga loyalistang makinig kay VP Sara. Sabi ng iba, yan ang totoong presidente. Alam niya kung ano ang nangyari sa budget ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos, mag-aapat na taon, ngayon lang niya alam na ganito na pala ang nangyari sa Pilipinas, na lugmok na, nasaan na ang pera. Diba? For how many years? Diba tama si Pulong? Tama si Pulong Duterte. Ngayon lang alam ni Bongbong Marcos na rampant na ang corruption sa Pilipinas. Presidente siya. Siya ang namumuno. Yun nga kabibig. Kaya ang mga tao may iba't ibang speculations. Speculations. Kung ano ba ang rason kung bakit gustong makipagkita, makipag-meeting si VP Sara kay Senator Marcoleta at talagang pinuntahan ni VP Sara kay Senator Marcoleta sa Senado. Naku, nanginig na naman ang mga pasneyang, mga pangit na mga bashers dyan. Yung iba, ay naku, niluluto na nila yung Duterte Marcoleta sa 2028. Wala kayong pakialam kung niluluto nila. Kayo din, magluto din kayo kung sino ang manok nyo sa 2028. Pwede naman si Bam Aquino at Risa Hontiveros. Pwede din si Vice Ganda. Diba? Napabalita na baka gusto ng iba na si Vice Ganda ang tatalo kay VP Sara. Ay, nako, ano ba naman yan? Ano bang achievement ni Vice Ganda sa politika? Wow! Ano lang daw, yung tao na marunong lumaban sa mga politician. Ito kabibig ano yan, tinanong na mga netizen. Tika muna, ito muna ang tingnan natin. Isang vlogger to. You can also follow the Facebook fan page. Kasi madami din siya mga Siege Journey, mga kabibig. So manood tayo sa kanyang sus! Nindo talang taon, Day. Vice President sa 2028, haskang kasulid. Kuyaw-kuyawan yun ang mga kalaban dari ang dapita, Day. Haskang kasulid as dagan sa Pilipinas. Pag ito naging mga leader natin sa 2028, Vice President, tsaka ito yung magiging presidente, ay nako. Pinakasolid na mangyayari. Correct yan. Let's do this. Ipaglaban natin to. Ipanalo natin to. Yan. Nag-react din si Senator Bongo kung marami nagtanong kung ano pa ang nangyari, ba't nandiyan si VP Sara, ano bang ginagawa ni VP Sara, bakit kailangan niyang kausapin si Senator Marcoleta. So, nagsalita ni Senator Bongo kasi si VP Sara nagmamadali, hindi niya nasagot ang mga tanong ng media. So, ni Senator Bongo na ang nagsalita at eto kabibig, brace yourself. Ito na pinakahihintay natin. Let's listen to it. Bilang senador ay nalubong ko siya rito sa baba kanina. Hindi po ako kasama sa... So, nag-going silang one-on-one? Ongoing po. Nasa labas na po. Sir, tagal na kanina nito ka ba po kayo makiat sila? Matagal din natin. Matagal na kami kilala at kasama. Saksel lang. Focus ko. Aking Pangulo Rodrigo Duterte. Siyempre dapat kong salubungin dito sa Senado bilang senador. Sir, napag-usapan dito, sir. Wala naman po nang gusto naman po. Can we get your reaction sa possible change in leadership sa Kamara, sir?
no comments na po ako dyan. Decision po yan ng lower house. Kami naman po dito, meron din po kami sariling decision sa collegial body. Ano yung magiging decision nila kay respeto po namin yan. At no comment po ako. Minuwag mo dito sa voucher with Senator Marcoleta. Ay, hindi ko po alam. Nasa labas po. Sir, biglaan ba yun? Biglaan ba yung pagbisita niya ng Sara? Narinig ko lang po kahapon sa interview sa kanya na pupunta sa Senado. Ako, nandito naman po ako sa Senado. Sinalubog ko. Ano na pag-usapan? Wala lang po sa Pero ngayon, one-on-one lang po sila. Hindi po ako kasama sa meeting. Sila lang po nag-usap. Since pumasok ko kanina, sinamahan ko siya. Sinalubong ko mula sa baba hanggang dito sa pagpasok. Hanggang dyan na po sa labas. Dito na po. Ano kaya yun? Kasi napag-usapan sir, kayo naman po mag-usap ako. Kung meron pong panahon, kapag usap eh. So napag-usapan niyo yung position ko? Di pa, yun nga ang gusto ko rin po ano yun, kumusta na po. Tatay, dito, mas nakakausap ng nato niya. Hindi naman po kami yung media family na tumawag at pag-usap. Yun naman po ang aking concern noon pa ang kalagayan ng medyo. And of course, pamilya. So, yun kami, Big. Hindi pa alam ni Senator Bongo kung ano ang rason kung bakit nandun si VP Sara sa Senado at ano ang pinag-usapan nila ni Marcoleta. Pero madaming mga kahakan. Posible bang naghahanda na si VP Sara sa 2028 election at ang kanyang unang napupusuan na pwedeng maging vice president niya ay si Senator Marcoleta? Naku, meron pang statement si Marcoleta ngayon. Parang hindi pa siya nagsalita. Baka sikreto lang to, no? Sikreto para Dipo. Alako. Ay, naku mga kabibig. But by the way, mga kabibig, ito ha. Di ba kanina, ay talagang wala na si Martin Romualdez, bumaba na. Ang nakakatawa lang kabibig, nung nag-speech na ang bagong House Speaker na si Boji Romualdez Jr. Ay nako, may side comment itong si Kiko Barzaga. Iba nito si Kiko Barzaga. May mga pa-side comment si Kiko Barzaga sa speech ni new House Speaker Boji Romualdez. So makinig tayo sa mga side comment ni Kiko Barzaga tungkol sa iba talaga si Kiko Barzaga, no? Oh, ito na si Boji D. Ito na si Romualdez Jr. Romualdez Jr. daw.